Eto, nako, dito tayo. Namiss Angela, ko namiss ko yung naman. Gomocca Wala Street. tayo sa, wala tayo sa Duterte Street. Nasa Gomocca Street. Good morning, Kapatid Street. Lalakad tayo kasi ganina dito ang set natin ng luto na po, kaya makapagluto nga. Ay, oh my gosh. Wow. Wow, hindi ko napansin. Isa lang yung ano. Recipe? Ma, hindi yan recipe. Listahan ng utang. Ay, hindi pala. Sorry. Hindi, ito, naiwang note. At para mas maganda pa ang ating pag-uusapan ngayong umaga, Mama, hindi pang chikahang Marites, pero kwentuhan ng Marites! Uy, welcome back! Namiss ko to. Namiss ka na namin, Angela. Eto na. Tinulong natin sa mga kapatid natin na mga advice. So, na-miss ka din nila kasi gusto nila yung parang diretsahang. Manghang. Fresh ang advice ni Angela. Eto, Mama, music please. Wow. Hindi ko inasahang may third party sa kasal namin at nanay niya pala yun. Pwede pala yun. Okay. Sa umpisa, inisip ko baka praning lang ako. Sabi ni Mister, ganyan lang daw talaga si Mama. Mahirap pakisamahan sa una, pero bakit ang mga naging misis ng mga kapatid niya kaklose ng kanyang mama? Bakit ako lang ang parang invisible? Hindi pa nga kami nakaka-adjust bilang mag-asawa, nakitira pa si Bianan sa bahay namin. Para raw tulungan ako sa gawaing bahay. Pero ang totoo, para bantayan bawat galaw ko. Sa kusina, mali ang timpla ko. Sa paglalaba, kulang daw sa bango. Pati pag-aalaga sa anak niya, hindi raw ako marunong. Ay, nakialam na. Ay, na. Pakiramdam ko, hindi pa rin niya tanggap na may asawa na ang anak niya. Pero ang pinakamasakit ay huwag daw muna kaming mag-anak dahil hindi ko raw kakayanin. Tahimik lang ang mister ko, ayaw mamili, ayaw ng gulo. Pero paano naman ako? Sa sarili kong asawa, pakiramdam ko, may kahati ako. Kailangan ko na bang magsalita o ako ang dapat mag-adjust para lang hindi masabing akong masamang manugang? At paano ko sasabihin sa asawa ko na ako ang dapat ang priority niya at hindi ang nanay niyang kontrabida? Worried Wife 951. No. Ako ba yung biyanan na Worried. yun? Joke lang. Wala pang asawa. Wala pa pala asawa yung anak ko. Mio! Good morning, Mio! Pero ano, napaisip ako nung klaseng biyanan ka magiging, ano? Eh, tingnan mo, wala pa nga ma. Nakapamewang na eh. Momster-in-law. Pero hindi ha, mahirap yung tinatahak ngayon ng ating letter. Ni Worried Wife 25, ay 951. Oo, mahirap yung kanyang sitwasyon. Bakit siya mahirap? Hindi, syempre, pakikasama mo, hindi lang yung asawa mo, tapos ito pa yung ano. Tsaka ang ano din dyan, yung mga anak. Nahutal ka. Yung Parang mga palagay anak ko din. affected ka eh. Hindi naawa din ako doon sa mga anak kasi kapag may ganyan mga nakikialam, pagdating sa pagdidisiplina ng anak, malilito yung mga bata. And sinabi ng psychologist yan before, alam yan Mama Chiki, di ba? Na parang dyan nagde-develop yung mga bata ng mga bipolar kapag dalawang opposite yung lagi niyang pinakikinggan. So that's why kapag daw yung mga bata sinusuheto, dapat isa lang yung boses na pinapakinggan nila. Magtalo na kayo sa Oo, labas. one decision lang kayo lagi. Pero yun nga, kapag ikaw ay may biyenan na ganyan, dapat talaga mag-set ka ng boundaries. Kausapin mo na yung asawa mo, tsaka yan, ano bang problema? Diba? Kasi kung lagi na lang siya magtatanim ng sama ng loob or lagi na lang niyang kumbaga, ang mangyayari, mag-aaway sila ng asawa, magsasuffer yung relationship Hindi, nila. tsaka maiipit yung asawa. Kawawa din naman. Mama, May ipit nga yung asawa, pero alam mo, talagang siya yung pinakamakakapag-solusyon nito, yung asawa. Pero bago pa doon kay, ano nga pangalan ating letter? Worried Si Wife Worried Wife 951. Oo, hindi, yung gets na gets namin yung sama ng loob mo. Pero baka makatulong kung isipin mo, alimbawa, tinan mo si Angela may anak na lalaki, di ba? Yung unang reaksyon niya is, nako, lahat ng nanay, natatakot kapag yung, lalo na kung paborito mo yung anak mo lalaki. ayun yung sasabihin ko. So, alam mo, worried wife, may kasama kasi siguro yung medyo selos dahil nawala na sa kanya yung kanyang anak na malamang paborito. Meron din kasamang takot dahil baka kalimutan na siya at wala na siyang kahalagahan sa buhay niya. Yun yung mga bagay na umiiral. So, kung kaya mong hindi personalin, mahirap, pero pwede, kung hiwalayin mo lang na hindi ikaw yan, it's not about you, girl. Talagang yung sitwasyon lang. At
kung malunok mo yon, baka mas madali sa'yo na yung Tanggapin pang-araw-araw, sa tanggapin sa araw-araw. Pero doon pa rin tayo kay Angela. Kailangan ninyong pag-usapan dahil hindi rin niya alam na ganun pala yung nararamdaman mo. Bigyan mo ng chance. Hindi rin niya alam kasi na talagang mahirap para sa'yo. Siya naman natatakot nang mawala yung kanyang baby boy. Oo, una sa una ako naman, siguro kay Worried Wife 951, simulan natin dun sa, ako wala naman akong kinakampihan, pero huwag mong tawagin kontrabida ang nanay ng asawa mo. Dun muna tayo, mama. Kasi pag yan, nag-name-names ka na, nag-label ka na, mahirap talagang bawiin niya kasi lahat ng kwento mo sa isip mo, kahit clouded pinangyayari, na clouded na. So, bigyan mo ng chance yung relationship nyo kasi at the end of the day, alam mo, ikaw ay tatratuhing anak din nila kasi nga, ang babae, pagka pumapasok ka sa relasyon, tapos ang anak nila ay lalaki, dapat pamilya ka nila. Kumbaga, ang pakikitungo sa iyo ay parang kumbaga, daughter ka. Hindi talaga in-law, daughter. So, don't worry, worried wife. May chance pa yan. Huwag kang mag-alala. Lahat naman ay nadadaan sa magandang Totoo usapan, yan. mama. At kung hindi pa ready, di relax mo na. At ano't ano pa man, di ba? Dapat laging makikipag-usap sa kanila ng may respeto. Oo, at pagpapakumbaba. Oo, okay. Pero asawa ni worried wife, malaki ang bag mo dito kung ikaw ay makatulong sana na magkita sila. Meet halfway. Oo, yung asawa ni worried wife 951, si stress husband. 952. Na ayaw mamili. Oo, ayaw mamili. Oo. Ay, nako, ang ganda ng usapan natin. Sa mga gusto pong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, i-share nyo na po ang inyong mga kwento, kapatid. Sali sa aming Facebook group, nakapin yan sa aming official FB page. Abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan. Hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Marites! Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.